Yes, hi, I'm Philmark. I'm Giselle's husband. Yon! Not Joey. So sa madalit sabi, nagtry ako mag-Taiwan. Almost 4 years ako nagtrabaho doon. Pero unfortunately, Nagpaligaw ka kasi kagad. Oo, at saka ayoko din. Pinagalitan eh. Pinagalitan eh. Pero kasi gusto ko din patunayan doon sa mga, di ba, hindi naman nawawala sa atin yung mga, kasi maganda ang pamumuhay dito sa Ireland. Matututo ka talagang mag-adjust. Makisama. O yung parang makiramdam. I started selling beauty term way back 2020. So talagang na-surprise ako. Sabi ko, oh, she's famous. Ano to sila, Laura at saka si Don dati, yung parang tinitingala to eh. Ay! Oy! Hanggang gayon naman. Kaya sa mga hindi pa po nakakapagpadala, nakakagamit ng Top Send, i-download nyo na. pag pangatlong beses, ibig sabihin, obligasyon mo na siya. Yeah. Palagi ka na magpapadala sa kanila. Pag hindi ka nakapagpadala, ikaw ngayon yung masama sabihin, nakapag-abroad ka lang, madamot ka na. Ang big help niya. Kasi kung, alam mo, yung depleting lang yung money, kung saan-saan napupunta. Yes, oo. Kung Sabi hindi nga mo natin, siya nilagay sa mabuting investment. it's up to you lang na i-open mo lang yung mind mo. Okay. Inaanyayahan namin kayo sa darating na Marso Ados. Saturday. Meron kaming presentation sa Dublin Crown Plaza at 5 p.m. So lahat po kayo inaanyayahan namin Welcome doon. po lahat. Welcome po kayo doon na makinig sa aming presentation. Tara! Let's talk. Tara! Let's talk. Alright, ladies and gents, we are back sa ating podcast. Welcome mga kababayan sa Mr. and Mrs. K's Tara! Let's talk. Yon! Today, meron tayong mga guests. Itong mga to, mga bigatin talaga. Mabibigat. Bigatin, di ba? Patay tayo, mabibigat. Alam nyo din, di ba? Yon! Oo. Yeah, Mrs. K. So, paano ba? Introduce natin ang ating mga guests for today. Yes. Okay, siyempre, ladies first. We have Giselle. Hi, my name is Giselle. Hi, yeah. I'm happy to be here. Yes, okay. And then next to her, Yes, hi, I'm Philmark. I'm Giselle's husband. yon. Not Joey. Feel ko na sana. Okay. At yun, ang ating, sabihin na ba nating, ano ba to? Yung Yan ang bigatin. pinakabata sa ating lahat. Ayun. Yan. Parang gusto ko yung sinasabi mo na yan. Yan, di ba? Oo. Joey Bustamante aka Papa P. Yun. Walang ko-kontra. Kontra ngayon. Oo. Now, okay. So, sa ating mga, sa mga kababayan kasi natin na usually na nakikinig sa ating podcast at saka mga nanonood, malaking bagay talaga kung siguro makapag-share tayo kung saan ba tayo galing sa Philippines, di ba, Mrs. K? Yes. Yun, okay. Magbigay inspirasyon sa ating kakaiba to, mga... di ba? MMK talaga, di ba? Yeah. Baka magkaiyakan tayo dito. Hindi, may tissue tayo dyan. di ba? Marami tayong tissue dyan. Naka-ready na. Naka-ready na, oo. So, maganda na makapagbigay inspiration tayo sa ating mga kababayan na nasa Pilipinas or yung mga bago dito sa Ireland. Siyempre, yung pinakabata rito, maraming ma-share sa atin yan. Yes. Experience niya nung kapanahon dito sa Ireland. Parang ano to Ano ba to? Parang inasar ba natin ang ating guest dito? Parang, Kaya nyo ba ako pin-invite dito? Parang masaya. Okay. Okay. So, simulan natin. Sino ba si Joey Bustamante? Yes. Nax. Saan galing sa Pilipinas? Wow. Si Joey Bustamante galing sa malaking pamilya. So, sabi nga natin, pangalawa ako doon sa 12 magkakapatid. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Pero sabi ko nga, kasi nung sa magulang ko nasabi sa akin na hindi kasalanan yung maging mahirap. Ang masama is yung mamatay kang mahirap. Ibig sabihin wala kang ginawa. So, from way back in the Philippines, iba-ibang trabaho yung pinasok ko. Nagtrabaho ko sa construction, sa factory. Nag-ahente din ako. Nagbenta ako ng mga ultimo panty tsaka mga bra. Di ba? So, lahat ng trabaho ginawa ko. Nag-abroad rin ako. Way back sa Pilipinas. Ito dito, yung sa Pilipinas na yun, taga saan ka sa Pilipinas? Sa Quezon City. Quezon sa City. San Francisco del Monte. Doon kami nakatira. So,
bago ko napunta dito, nagtrabaho muna rin ako sa Taiwan. Sabi ko nga, way back before, iba-ibang trabaho yung pinapasok natin dahil hindi siguro ako nakatapos ng pag-aaral. Alam niyo naman sa Pilipinas, mahirap maghanap ng trabaho kung hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Pero sabi nga, sipag at diskarte. Sabi nga, walang walang imposible. So sa madalit sabi, nagtry ako mag-Taiwan. Almost 4 years ako nagtrabaho doon. Pero unfortunately, hindi tayo masenso. Kala ko kasi dati, yung sipag isapat na, hindi pala. So trabaho tayo hanggang sa nakauwi tayo ulit ng Pilipinas. After that, wala tayong plano. So wala rin nangyari. Nakaipon man tayo ng konti. Hindi siya lubos, hindi kasya. So nagkaroon ng pagkakataon yung wife ko na makarating dito. Actually, ayaw nga ng wife ko na pumunta dito. Pinush ko lang kasi ako yung tao na alam ko na may vision ako . Alam ko na may magandang mangyayari sa amin. Sa madalit sabi, nakarating kami dito ng pamilya ko. Nung una mahirap kasi nga way back to 2002, yung mga Pilipino dito hindi pa pinapayagang magtrabaho. So lahat lang ng mga trabaho na nakukuha ng mga Pilipino, yung mga under the table. So ang hirap lahat. Nagporter ako, nagtrabaho ko sa factory. Unang trabaho ko is cleaner. Pero sabi nga, kung gusto mo talagang magtrabaho, kumbaga wala kang aayawan, di ba? So sa madalit sabi, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa Guinness Brewery. Ako yung unang Pilipino. Actually, 4 kaming unang Pilipino na nagtrabaho doon as a cleaner. Pero nagkaroon ng pagkakataon na napagkatiwalaan tayo ng mga natin dahil masipag tayo, na-promote tayo as team leader and then supervisor hanggang sa naging site supervisor tayo. Under me, meron akong nahawakan na mahigit 16 katao na iba-ibang lahi, no? So, yun. Dami Ilang taon ka nag-work dyan? Sa Guinness, nag-work ako ng more than 14 years. Wow. More than 14 years. 14. Yun yung huli mong trabaho dito? Yes, yun yung unang trabaho. Yun yung huli kong trabaho kasi nung nandun ako, kumbaga, nagkaroon ng restructure sa amin, sabi nila, dahil mataas na yung scale ko, mataas na yung sweldo ko. Siyempre, yung mga employer, nagkakaroon sila ng cost cutting. So, gusto nila akong ilipat. So, hindi ako pumayag hanggang sa na-redundancy tayo. So, sabi ko nga, masyado na ako sigurong matanda para doon na para magtrabaho pa. So, since then, hindi na ako nagtrabaho. Nagkaroon lang ako mga part-time o nagtry ako magnegosyo, iba-iba. Nagtinda din ako ng tosino, longganisa, di ba? Tapa. So, nag-online selling din ako, di ba? Tapos, nag-part-time din ako sa band member. Nag-try din ako ng photography, photo booth. Sabi ko nga, lahat ng pagkakitaan. Nag-try din po mag-artista yan. Ayun, totoo yun. Tanga ka doon. Di ba? Kaya nga Papa P, di ba? Di ba? Yun. Akala ko nga, binigyan ka na ng haligi ng Guinness Nandun yung pangalan ko sa Guinness. Yung sa yung bagong brewery nila doon, yung brew house number 4. Yung pangalan ko nandoon. Wanted? Hindi. Hindi kasi nung ginagawa yung planta, so nagkaroon kami ng pagkakataon na magsusulat sa wall. So yung wall na yun napakaganda kasi yung wall na yun ginawa nilang parang background ng Guinness nandoon pero litaw yung pangalan ko doon. Nandun talaga yung pangalan ko. So kahit na siguro saan ako makarating, yung pangalan ko is nakalaminate na doon sa Guinness. Anong spelling ba nang nilagay mo? May H ba o wala? Siyempre, Joey Bush. Oh. Kasi actually ninong ko si Bush. Ayun. With the Ayun. H, di ba? Yan. So, eto naman tayo sa mag-asawa. Kayo ba ay directly nagpunta ng Ireland o meron ba Kwento kayong... muna from the Yes. Philippines. Saan tayo from the Philippines. Philippines? Paano ba? We are actually from Davao. Oh. Davao del Norte, to be specific, Tagum City. Okay. Yes, Oh. from Philippines. Hindi kami dumiretso ng Ireland. We've been through Middle East. So, Bahrain and Saudi Arabia. Ako, nag-start ako sa Bahrain 2007 hanggang 2020. Yun. Okay. Bale by profession? Profession, yes. As an, engineer ka? Or registered electrical engineer. So, Okay. I was Sabay working. kayo ni Giselle? Hindi. Nauna ako. Kasi ano, Okay. Pero doon sa Philippines, magkakilala na kayo?
Oo. Mag-asawa na kayo? Hindi. Ano sila? Mag-boyfriend, girlfriend. Hindi, boyfriend ko siya ng 19 years old pa ako, diba? Oh, Tinutukan yata. Hindi, boyfriend ko siya Ako ang that time. Mag-un. Okay. Hindi, pa ako that time, nag-aaral pa ako, mga 4th year college. So, hinatid sundo pa niya. Ako, nakamotor pa siya. Syempre, diba? Kasi wala din naman siyang, Gwardyado, pa noon. Yung alam mo yung Magkapit bahay Bago pa kayo? lang. hindi fresh. naman 4 years ahead siya sa akin, so we never met talaga earlier. Iba yung batch Medyo na iba malayo yung sa batch. kanila. So, Mga yeah. siguro 10-15 minutes. Kabilang baryo, kumbaga. Hindi. Yeah, barangay. Pero bata, Kabilang makinarget baryo. mo na pre ha. Oo, grabe. Nagkita kami sa... Actually, dati may Friendster, di ba? Oh, yes. Inabutan. Hindi kami ganun katanda. Inabutan niya. Pala eh. Okay, Oh, okay. grabe, wala kang Friendster? Hindi nga, Meron. kumbaga inabutan mo. Huwag ka naman ganyan nakakasakit. Kaya inabot ko din yun. Oo, iba sa iyo. Hindi, doon din kami nakita. Wala pa nga person Wala. Yahoo pa. Yahoo Messenger. Flip pa sa kanya. Okay. May Friendster. Okay. So yeah, my Friendster. Tapos inad niya ako. Tapos sabi ko, sino ba to? Then familiar yung name niya kasi yung brother niya nag-aaral sa school namin. From kasi siya, school for boys. Tapos ako naman school for girls. Then nakita ko sa kanya, bakit kilala niya yung sikat sa amin na basketballista. Pero he is actually older than me. And then sabi ko, okay, inad ko na lang. So, then nag-chat siya, hi. Then nakalimutan ko na next. So, so nagkita kami afternoon. Pero nung nangligaw siya, he wanted to go on the court relationship. Sabi naman niya, pwede ba tang mabisita sa inyo? Sabi ko, sige, much better kasi para naman malaman ng papa ko. So, no, nanligaw siya. Then, from there, 19 years old pa ako din. Ayoko kasi na, alam mo yung magtago-tago or magsama-sama sa boyfriend without my parents' knowledge or consent. Nagpapaalam ako. So, nung time na mag-abroad siya, kasi we really wanted to go out sa Philippines. Gusto talaga naming mag-abroad. Hindi naman for monetary reasons lang, pero we really want to, live in a colder place, mga ganyan. So, yun, try kami mag-apply. So, nag-apply siya as an electrical engineer. Umagri ka. Oh. Tapos, 2007. Nakalabas ako ng God. Philippines, Bahrain. Yes, it was my first country for abroad. Yeah, it's a small country in the Middle East. So Okay. did you It's an say, island actually. ikaw yung nauna? Yeah, 2007. Hindi pa kayo kasal niya? Boyfriend. Oo. Pero may chance na pwede akong sumabay sa kanya or sumunod. Pero hindi ko ginawa kasi eldest ako sa family. So meron akong we're 6 actually. So meron akong brothers and sisters. I don't want them to follow. Wala naman akong against dun sa mga, 'di ba, they wanted to, mag-live in relationship or sort of like that. Pero You just want to be a sample sa kanila. yeah, gusto ko kasi ako as a mismo, ayoko ma-frustrate yung parents ko na, yung panganay natin, nag-asawa na agad. So, alam mo yun. At saka, nagpaligaw ka kasi kagad. oo, at saka ayoko din, Pinagalitan eh. Pinagalitan eh. pero kasi, gusto ko din patunayan doon sa mga, di ba, hindi naman nawawala sa atin yung mga kapitbahay natin chismosa. Mga advanced thinkers. Alam mo, hindi yan siya makakagraduate. Nag-graduate po ako. Nag-asawa po ako 27. So yun, sabi, Registered nurse daw. so sino may nagsabi na mabubuntis ako. Yan tuloy. Saan na? Kasi dalawa pa lang ang anak ko. So yun. So nauna siya, hindi ako sumunod. Sabi ko, sumama ako sa mga barkada ko. Nag-iba naman kami. So nag-Yemen kami. Yemen. So nag-apply kami as a nurse. So pag Yemen namin, mga saglit lang kami doon. We really didn't finish our contract. Then lumipat naman ako sa Saudi Arabia. So after Saudi Arabia, then we decided, okay, it's time na to get married. We're getting older. So at that time, I'm running 28. Si Mark, 4 years ahead ka mo? 32. 32, running 32. So, anong edad mo nun, boss? Hindi ko. Wag mo Walang tanongan. Sorry, peace be with you. Pero sure ako, nung napunta kayo ng Yemen, hindi kayo Yemen. Correct. Hindi kami yung memen kasi lumipit kami. Lumepet kasi kayo. Dapat kayo lumepet. Di ba? Okay. And then, So yun, pumunta na ako ng Saudi.
ng Saudi. Saudi. Tapos after namin kinasal, then I finished my contract. Then lumipat ako doon sa Bahrain. So kinuha niya ako as spouse visa. Family Okay. visa. na. Yeah, so noon nag-decide. Hindi kami agad nag-anak. So we decided, okay, mag-anak tayo maybe after 2 years kasi we've been in a long distance relationship for quite some time. So sabi ko, Give some enjoy, time. enjoy muna natin. 'Di ba sinabi ko yan? Bakit may hawak? May hawak kasi Sabay pala. sabay tapit eh. Sabay tayo ng sagot, ha? Siya lang pwedeng humawak, hindi ako. Oo, hindi ka pwedeng humawak, boss. Tapos, So sabi ko, okay, banding muna tayo, let's travel, at tapos enjoy natin as a couple, adjusting period, every stage is adjusting period, diba? Kahit matagal na kayo magkakilala. So, yun, sabi niya, okay, it's fine. So after 3 years, I was 30 years old then. So that's the time na nagbuntis ako. Then pagbuntis ko, sabi ko, sige, enjoy muna natin to na na meron tayong anak as a young couple, as a family ba na bumubuo ng pamilya. Then fast forward, naisip ko ba na parang we were really happy sa Bahrain eh. We really had good friends. Like kahit naman saan kami ilagay, lagi kaming we were really out there, So sabi ko, okay, sige, wait lang natin konti. Then biglang alam mo yung nagkaroon ng opportunity mag-Ireland. So nag-exam ako. At first talaga kami. ano yun? nagplano May kami. mga friends ka dito sa Ireland Yun na na. nag-encourage sa'yo? Or Wala. paano dumating yung opportunity na yun? So one day sabi ko kasi sa Bahrain you cannot really have your own place. So still OFW kami at the end of the day. So parang gusto mo din yung may rights ka somehow. So you can see that sa mga Western countries. Hindi ko naman sinabi na hindi kami happy doon. We're really thankful. Talagang sobrang ganda ng opportunity namin sa Middle East. Kahit naman I was in Saudi or Yemen, talagang we were so blessed to have those resources at saka yung mga supporting community. Talagang we really build good relationship doon. At saka we really had good friends. Ang iba sa kanila, they're still there, and we're still in communication. We're still communicating with them, rather. Sorry. So sabi ko nga, siguro it's time na to move forward kasi alam mo yung you're thinking about your family. Pag bumubuo, like Sir Joey, di ba? Naisipan mo pumunta dito for a better future. Yes. They always says that like there's always a green pasture. Naghanap ka ng Of course. Oo, parang ganun. Parang bigla ko lang na-feel ba. So I was telling him na, Dad, I think we really have to transfer. Parang mas maganda yung opportunity ko. Maganda na yung work namin doon, pero yeah, maganda na. nung nakita namin dito, mas medyo mas angat siya, mas maganda, tsaka yung Pangpamilya yun nga, talaga. yung rights tsaka benefits mo. Nung maano natin, kasi si Joey, isa sa mga unang Filipinos dito sa Ireland. Nung nagpunta ba kayo dito, nag-move dito, naisip nyo ba na magtatagal kayo ng ganito? Ano ba yung mga kasi siyempre, noong unang panahon na yon, unang panahon talaga. Kasi that time, konti pang Filipinos. So ano ba yung mga mindsetting niyo nung time na yung pagpunta niyo? Okay, punta tayo ng Ireland, ano bang dito ba tayo forever or dito ba tayo magtatagal ng 10 years, 20 years or something? Actually sa amin, hindi ganun eh. Kasi ang gusto lang namin, sabi ko nga, syempre, ang gusto natin is kasama natin yung pamilya natin eh. Sabi nga no place like home, di ba? So, nung napunta kami dito, narinig ko lang talaga doon sa mga kasama ng misis ko na kumikita sila ng mga 80,000, ganun, di ba? 80,000 peso, 100,000. Tapos yung misis ko, nahirapan siya magtrabaho doon actually sa Quezon City General siya nagkatrabaho. So, government hospital. Halos yung time na, minsan yung nagsi-16 hours sila, di ba? Tapos hanggang sa nagkaroon na siya ng asthma. Tapos minsan susunduin ko siya sa trabaho na hindi pala siya makakauwi kasi yung kapalit niya hindi dumating doon. Tapos sabi ko sa kanya, parang kailangan lang natin makapag-save lang. So sabi ko, nag-try ako mag-abroad nga sa Taiwan. Unfortunately, hindi naging successful eh. Pero
hindi pa rin kami doon sumusuko. Actually, ayaw niya talaga. Inaway ko lang talaga siya. Sabi ko, sabi niya sa akin, kung gusto mo ikaw pumunta. Sabi ko, gusto ko man pumunta, pero hindi ako nurse. 'Di ba? So, sa madalit sabi, hindi namin alam kung ano ba yung magiging buhay namin dito. Nauna muna yung asawa ko ng 1 year. After that, na sabi niya pwedeng kunin yung pamilya. So, kinuha kami dito. Pero wala kaming plano na magtatagal dito. Siguro, isip namin, 3 years, 4 years, uwi na kami. Meron na kaming naipon. Pero after that, eto na, 22 years na nandito na kami. Nandito na. ang Di bilis. ba akalain 22 ang bilis, years? ang Ah, bilis bilis. lang, di ba? No, 22 years, nandito na pala kami. So, yun. Yun. So, ang sa inyo naman mag-asawa, kasi pagpunta nyo rito, sabay kayo. Yeah, it's a mutual decision. Decision nyo yun, naghanap kayo ng lugar na Really work country hard. na pwede kayo mag-move and then mag-stay. But then, when you arrived in Ireland, were your expectations, na-meet ba yung expectations? Oo, goal met. Kasi maganda ang pamumuhay dito sa Ireland. Aside sa, alam mo yun naman yung mga Irish, di ba? They're really, very warm and very welcoming. Hindi sila mga racist kasi. Yes. Yan ang number one kasi pag nag-work ka dito, hindi mo na isipin yung stress sa trabaho kasi Yes. may right ka, hindi ka You gaya really sa give rights to the ibang employee. ibang bansa na wala kang karapatan, So you have to adjust pa niyan tapos pag-uwi mo pa ganyan. Pero dito, parang it's a good package na dito na dito ka nakapagtrabaho. Siguro sa liit ng population, bawat isa sa atin may voice. At saka yung Agree. kanilang way sa society, talagang lahat may rights talaga. Oh. Yeah. Which is tayo, napakaswerte natin na kahit sabi natin, noong una kami, foreigners, parang hindi namin na-feel na, ay, foreigners kayo. Oo. Diba? Well, Ganun ang feeling. Kasi minsan meron katulad kami, 'di ba? First nagtrabaho ko sa Taiwan. Ang hirap kasi pag unang-una, yung salita doon hindi mo naintindihan. Yeah. Even kapwa mo Pilipino kaya kang ibenta. Lalo na pag hindi ka nakakaintindi, kawawa ka. 'Di ba? So not like here in Ireland, kumbaga, at least hindi ka man marunong mag-English o marunong ka, magkakaintindihan kayo. Hindi naman importante kung perfect yung English mo, hindi. Pero masasabi mo kung ano yung gusto mong sabihin. At sila, kumbaga, tumatanggap sila ng ganon. Actually, di ba sa atin pa nga, makikita mo yung mga tao doon, laging tinatawag nila, sir, madam, di ba? Dito, never mong maririnig. So, ganon sila kaganda. Tapos sabi nga ni Sir Don kanina, maganda yung opportunity dito, kagaya sabi ni Giselle. Unang-una, nung napunta kami dito, yung mga anak namin nagkaroon ng mga monthly allowance, isa pa libre yan. education, di ba? Tapos, Ayan. meron kang pagkakataon na maging naturalized Irish. So, sino bang ayaw ng ganon? Di ba? So, laking benepisyo. So, sabi natin, Advantage talaga. para talaga tayo dito. Ang ganda ng opportunity na binigay sa atin bilang mga Pilipino. Yes. Di ba? Oh, yun yung Tama yun. Yun ang di ba? Yun yung maganda nga kasi dito dahil meron tayong same rights. Unlike sa Middle East, worker ka lang. Pagdating mo dito, they respect you as a human being at saka they respect your rights. Yes, So, yes. pagdating mo pa lang, wala ka makikita o wala ka maririnig na parang discrimination o racist, ganyan. Yun ang kagandahan dito. Malaking bagay siguro kasi nung unang panahon ng mga Irish kasi parang mga Filipinos din na nangingibang bansa. Yes. Kaya ramdam nila yun, alam nila yung Alam. pakiramdam. Alam nila ang feeling na- Diba? Ang feeling na ganon. Yun, Tama. diba? Oo. Now, kasi tayo nandito na sa Ireland, when it comes to community, when it comes to pakikipag-deal sa ating mga kapwa Filipinos, kahit papaano, sabihin natin mabait sila, yung mga Irish, mga ganun. Pero tayo kasi bilang Filipinos, mahilig at masarap din ang pakiramdam na ma-meet natin ang ating kapwa Filipinos, di ba? Oo. So, paano Siyempre. naman relationship natin or ninyo sa ating mga kababayan? Paano ba yung natin, experiences? May mga experiences ba tayo? Either good or bad? Ano ba yung masasabi natin sa mga future na Filipinos na parating pa lang sa Ireland? Sa Dublin, maraming mga Especially sa Pilipino Dublin, na yeah. dyan. no? Maraming Pilipino. Actually, sa Dublin, hindi naman mahirap yung makipag ka sa kapwa mo Pilipino. Kasi tayo, sabi nga natin, bilang mga Pilipino, talagang parang sabik tayo lalo na yung mga bago nung kami. Pag nakita mo pa lang, gusto mo talaga parang nakakabuo kayo ng community na parang tinuturing nyo na yun na yung kamag-anak nyo. Lalo Yeah. yung mga unang kaibigan doon. Kasi nga, malayo tayo sa mga mag-anak natin. We treat each other na parang sa part of Brothers. family. Yeah, we're brothers. Tsaka ang karakter kasi ng mga Pilipino, talagang mahilig tayo mag-build ng community. So meron tayo iba-ibang mga grupo, 'di ba? Meron sa mga Bisaya, sa mga Ilocano, sa mga kung saan-saan, 'di ba? So doon pa lang makita natin na ang Pilipino mahilig mag-unite.
Di ba? So, hindi mahirap para sa isang Pilipino, even bago ka pa lang dito, magtanong ka. Yung Pilipino, kung kaya nilang sagutin yan, kumbaga, tutulungan ka, even kahit na bagong dating ka pa lang. Yun ang Totoo nakikita yan. dito. Totoo. True. Totoo yan. Totoo yan. Yung auntie ko, even kasi sa UK, almost the same din naman. Yung sabi niya sa akin, iba talaga yung mga friends nila dito kesa nung lumipat na sila ng Florida. Yes. Kasi doon, okay, mamimit mo, pero walang warm, walang twinkle sa mata. Oh, hi, kabayan. Yung ganun, wala. Oh, hi, ganun. I think nakuha natin Walang yan sa mga ganun. Irish, no? Kasi they are very welcoming. They're really, para silang mga langgam, talagang mag-i-stop talaga sila and they will really try to Makikipag-usap give you talaga. time na, hi, how are you? Then, how are you keeping? Something, have a lovely day. Mind yourself. Alam Or mo it yun. comes to din, I think sa America, they're super busy. Siguro. Diba? I think yun. Siguro ako ang nakikita kong isang factor kaya siguro nagiging closer din ng mga Pilipino dito. Unang-una, sabi nga ni Laura, hindi masyadong mga busy yung mga tao dito. Kulang tayo relax lang tayo, May diba? time tayo sa Oo. Tapos outside pangalawa, work. siguro may epekto din dito yung weather dito. Di ba hindi nyo napansin mga Pilipino, ang pinakalibangan lang natin dito is mag-party, kainan, pwede nga every other week kainan. Nagiging mas closer, nagiging yung bonding ba nabubuo. Indoor, kumbaga. Oo, ang kasi nangyari. indoor yung di ba? Wala tayong masyadong time. Alam naman natin, kumpara sa US, ang Ireland is parang probinsya lang, di ba? Which is much better. Kasi, kumbaga, mas nagiging closer yung mga tao. Di ba? Not like doon. Kumbaga, parang kanya-kanya, naghahabulan sila parati. Madami silang pwedeng gawin Oo, doon. dito wala tayong masyadong pwedeng party na lang, kainan na lang, di ba? Kaya siguro lumalaki yung... lumalaki ako. Inuman, oo. Kain dito, kain doon, no? Or inuman. Pero hindi tayo patay gutom, ha? Tayo talaga mga Pilipino, ganun tayo eh. Meron tayong yun. get together lagi. Pagkain. Kahit experience ko dati sa Middle East, pagka Friday is off, Friday, Saturday is off. Pagka Kainan, Thursday niyan, sige, tambay tayo dun sa sa flat ni Barbecue, ganyan, inuman, ganyan, kantaan, videoke, yan yung Indoor din kasi sa Middle East kasi mainit. Dito naman malamig. Malamig, oo. So kailangan parang ganun siguro. Malaking tama, no? Advantage yun, di ba? Magandang tama yung point yun na yun. napansin ko na kaya nagiging mas closer, di ba? Kahit Pero kahit saan tayo mga Pilipino, mapa Middle East, Europe, US. Meron din sa US Meron din, mga grupo kahit yung kapatid ko nga, meron din silang grupo na ganyan sila, magtitipon-tipon, get together, party, Christmas, New Year, yan. Pero when it comes to lifestyle talaga, in general, ang mga Filipinos dito sa Ireland, laid back din kasi nga dahil sa situation. Diba? Yun ang Work-wise natin, hindi tayo masyadong naghahabol na 2 to 3 jobs. Yun ang madaling mag-adapt ang mga Pilipino. Mapa Europe, US, or Middle East. Kung ano yung nakita nila doon, na-adapt nila Sasabayan. Sasabayan. Yun ang nakikita ko sa sa ating mga I think Pilipino. nature ng mga Pilipino yung madali tayong Mag-adapt. mag-adjust. Kasi nga, looking back, ilang foreign ba, ilang yung nag-colonize sa so Philippines, we diba? adjust Diba? easily. Actually, para tayong chapsoy. Diba? And then, Pilipino, malaman kung Pilipino, Inche, Kastila, Yeah. And then, talagang mix. and us, as Filipinos, like, ako, Tagalog. Tayong dalawa, Tagalog. Tapos si Don Tausug. And then kay Bisaya. So, Mindanao. So talagang matututo ka talagang mag-adjust. Makisama. Yung parang makiramdam. I think we were born very friendly. Yes, Filipinos. tama ka dyan. Meron nga tayong city doon sa Pilipinas, tinawag na City of Friendship, diba? Sa Cagayan de Oro. Hindi ko alam yun, ha? Diba? City of Friendship. City of Smile. Marami tayong mga city, no? Oo. Gaya ng sabi nila ba? It's more fun in the Philippines. In the Philippines. That's true. Pag pinagsama mo yan, kahit saan mo ilagay yung Pilipino. Wala, Isipin mo, like dito tayo, hindi naman tayo magkakakilala dati. Hindi po kami magkakakilala dati. And Don met you sa photography. Diba? Yes, parang lang natin connection. Yes, kami. yun. We met in, Started. Tagal na yun, Tagal na noon, more than 10 years anyway. Ibig sabihin, matanda ka na rin. Nandadamay ka eh.
Ay, Inaano mo ako if you came 2002, siya 2005. Dad. And then, Kinaklaro lang ni Laura na hindi kayo kaedad. hindi kasi sila, natawa nga ako kasi 2007 kayo. Oo. Hindi. Kinasal. Hindi. Bahrain. Hindi, Ay, Bahrain. Bahrain. Tayo kinasal na kami nun. Diba? Diba? Pero you Hindi kasi so... sabi nga ni Don na mga matagal ko, mga 10 years ago, 12 years ago kilala ko na si Don kasi isa si Don sa sikat kumbaga sikat na siya noon Naks na. Hindi pa ako papapinan pero siya Don Kiram na siya. Don Kiram. Kasi Sa photography. regarding with the photography, si Don na yon talaga. Kasi nung nagkaroon tayo ng Filipino Camera Club di ba si Don yung nagtuturo ako, wala pa akong alam noon. Kumbaga gusto ko lang makiuso, bumili ako ng camera para makiuso, di ba? Pero matagal na yung pagkakilala. Kasi sinabing Tagal Don na yun. Kiram, kumbaga nakatatak na yan Yeah. It's a legend, di ba? Ayan. Alamat, di ba? Alam. Naku, Legend. Yun legend. pala. Legendary. Baka may magalit dyan. Hindi, para lang alam Baka lang ng may mga tao. Baka may magpetisyon. Alam lang ng mga tao na kami ni Don is matagal na kaming magkakilala. Di ba? That's very Actually, good. kasama natin yung unang, sino yan? Si Sir, sino ba yun? Shout out. Hindi, Shout out sa mga nakalimutan ko nagpa-photography. nakalimutan ko Hindi ko na nga siya kilala eh. Sabi niya, ay magkakasama tayo sa photography. Oo nga, di ba? Anong pangalan mo? Basta Kasi Tao lang. Nakakalimutan. hindi kasi Talaga hindi na tumatanda. nasundan eh. Ang tagal na. Gano'n naman yun eh. Yung parang kunwari nakasama mo nga minsan. Tapos parang, uy nagkita tayo. Sige, makakalimutan mo Pero may eh. face na natin, ganyan. Pero ikaw talaga, alamat ka na talaga eh. di ba? Ayan na, alam mo Naalala ko pa, nandun tayo sa Clara Lara, si Don Oo, yung yun, ano Clara doon, Lara. di ba? Tuturo. Ganon. siya yung nagtuturo Ikaw pala doon. matanda eh. Pero iba yung Nabis to. pero iba yung Clara Laura. Iba yun. Oo, iba yun. Iba yun. May pasok pa eh, di ba? May banat eh. Oo. Tapos, yung parang napag-usapan na rin naman yung connection, naging connected tayo kay Giselle. Paano ba tayo naging, para lang malaman naman. Ano, si Giselle bigla na sumulpot. Pero in fairness, kilala ko na kayo. Parang palang kabot eh. Medyo. I would consider myself as alitap-tap. Oh. Kasi nag-glow-glow ako kahit nasa dilim. Kumukuti-kuti. Yes, puti-ko-tap everywhere. Hindi sila, It kilala ko started na. last year. Oh, paano Yung ba tayo? personal na Si Giselle ang pala natin. sorry Paano ba naman. tayo? Para at least, malaman din ng ating mga audience kung paano ba tayo. Kasi connection yan eh. Connection. Diba? Paano tayo Yes. nagka-connect? Hindi kasi ganyan naman dito sa Ireland dahil lahat ng tao magkakilala eh, di ba? Yes. Kaya hindi ka pwedeng basta-basta magsasalita dito yung hindi mo alam. Ito yung Makakarating. kakilala mo, di ba? Oo. Diba connected eh, di ba? Yes, Si ganito kilala ni ganito. Uy, Yung pala, yan ah. kamag-anak. Kamag-anak na. Yung sinasabi talaga, sa di ba? small world. Small world. Okay, Giselle. Paano tayo kakilala? Yun, para lang ano. Kilala ko na kayo. Since the world began. Fans club ka pala. Ano to sila, Laura at saka si Don dati, yung parang tinitingala to eh. Ay! Oy! Hanggang gayon naman. Kaya nung pagdating namin, Pero mo na siya, mukhang masarap pinakain sa'yo dito. Magaling kasi ako magluto. Okay ba yun? Yung kanina, burger Masarap yung salad. Bayad yan, bayad. kaya nga sabi ni Giselle, kilala ka na. Hindi kasi daddy, nagva-vlog na sila. yun, yun, Vlogger yun, sila. yun. Meron silang YouTube. Yun nga, Ano yung YouTube nyo? Na ano? Mr. and Mrs. K. Yun nga. Maalala mo kaya? So, follow and subscribe. So, yun nga din, ano, yung pag nasa online ka and then napapanood ka, I remember may nakilala tayo. Alam nyo, parang kilala ko na kayo kasi Yeah. napapanood ko Hindi kayo. kasi kumbaga yung ano nyo, yung datingan nyo is artista kayo eh, Naks di ba? naman na yan. Hindi, di ba? Kasi ang pagbablog kasi is part na yan. Kumbaga artista ka na kasi lagi kang social media platform. nasa social media platform ka eh. So ibang way lang, di ba? Yeah. Nakakatuwa nga Ibang din. level talaga kayo, di ba? Basta pag sinabing Patay. MMK, ibang level. Uy, international ambassador na sila. Kaya sa mga hindi pa po nakakapagpadala at nakakagamit ng Tap Send, i-download nyo na. Sabi Diba? mo, At magkakaroon kayo ng €15 bonus kung gagamitin niyo ang promo code na
MMK! MMK. Alitap-tap na. MMK! At dahil dyan, may zero transaction fee ka. Yes. Wow. Thank Si Joey wala. May promo down sa St. Patrick, Hindi, sabi. acceptable sir kasi sobrang busy mo. Hindi, kala ko Entrepreneur matanda. ka eh. Yes, diba? O, tuloy Sobrang natin. busy. Paano? Okay. Connection lang. Yeah, so nung nakita ko kayo, actually, that was Nag-starstruck ka. grabe. So nag-start nung paglipat ko. Actually, talagang from Bahrain, diretso ako sa Wexford. So that is in Euros. And it's a border sa Wexford at saka Waterford. So it's like just, I'm 30 minutes away. So hindi ko talaga kilala pa lahat ng mga tao. Then, nasabi ko, okay, alam mo, parang konti lang Pilipino dito. I really have to make friends. Kailangan mag-reach out. So nagkataon that time, alam mo kasi nagkaroon kasi ng chance na magbenta ako ng beauty products. So I was selling. Kaya pala maganda ka. At that time, I'm still selling, of course. So I started selling Beauty Derm way back 2020. Just during the pandemic, just after the pandemic began. And then at that time, nakita ko si Laura sa video sa YouTube kasi sabi ng counterpart ko sa Dubai pa ang nakakita ha. Sabi niya, "Uy sis, you have to watch this ha. There's a lady in Arla na nagfi-film siya and nagte-testimony siya sa V-lift na machine." Then I said, "Uy, bakit hindi ko yun nakita?" Sabi ko, "So must be from another seller kasi hindi lang naman ako yung seller, di ba?" So when I watch it, binigyan niya ako ng link. So sabi ko, "Okay, taga saan kaya to sa Arlan?" Then I show it to my friends in Euros. Sabi nila, "No, it's just 30 minutes away from us. It's in Waterford. That's Laura." So talagang na-surprise ako. Sabi ko, "Oh, she's famous." Sabi ko, "Hala." Maliit na bagay, no? Maliit na bagay. Sabi ko, pero alam mo, yung time na na-feel ko, sabi ko, alam mo, gusto ko siyang makilala. Pero in a sense na, kasi at that time, franchisee ako ng Beauty Derm. So, when you're franchising ng Beauty Derm, you really want to do some activities, you want to connect with people kasi you really want to Network. share your blessings. Somehow you wanted to expand your team. Sabi ko, paano ko ba? Pangit naman kasi ayoko sana siyang kikilalanin because I want something from her na nasa social media platform siya. Tapos she can do reviews sa mga products na binebenta ko. Ayoko na ganun yung ma-feel niya. So I just let it go. And then I told my husband na, di ba dad, I told you na, you know what, this girl, one day mamimit ko siya. Yeah, sabi ko sa kanya, I just don't want to pressure the moment or yung time na kailangan ko siyang kaibiganin because you know what? You have something. Yeah, I don't want like that. So alam naman yan lahat ng friends ko, no. So sabi ko hindi naturally I will be near to them or mamimit ko sila or maybe if I'm lucky enough makakasama ko sila and mababan more than that. Then it's which is what it really happened. You know Pag what? nakita mo si Laura, sabi mo, akin ka. Ang totoo talaga ng pag-view ko, magiging akin. So yun. It was so spontaneous no nung nagkita tayo sa February Activity. last year. No, Waterford. actually, February yeah. last year. Outreach one na year na. ng 1 year na yun. Philippine Consulate. Oo, Yeah. since then, yun na yun. Yun so na I yung met simula. them there. Pati si Don, it was the first time actually na nakilala ko kayo. And, First time nga eh. Yeah, I never regret it na And then, Diba? buntis pa siya nun. hanggang ngayon. Patay! Hindi, postpartum na ito. Postpartum pa. Oo, diba? yun ang bilisan akong Saglit isipin lang. mo. And then, eto na tayo ngayon. Diba? Magkakasama na tayo sa Yes. Mega Yeah. World. Kami. Yes. Diba? Ito kasi, Oo. yeah. Now, ito kasi, yung connection natin, it went into something We didn't push na. We natin didn't pinush. force. Organic lang. Tapos, Yeah, it happened naturally. At the moment, we're into something na sabi natin, oh yeah, pwede to para sa atin. Yeah, we Ito have in kasi, common. Normally talaga sa mga Filipinos, pagka nasa Philippines tayo, gusto natin mag-abroad, di ba?
mag-work abroad True. para umangat ang buhay natin, Yes. ang kabuhayan. Kaya ka nga umalis, di ba? Yes. Pag nakapunta na tayo ng abroad, nakapagtrabaho na tayo dyan, usually ang piniinisip natin na mga Filipinos, success na yun eh. I'm successful, nakapag-abroad ako, nakapagtrabaho ako. Yung the mere fact na nandito ka, ay okay, masaya. Even your families, siyempre, kumaga, proud sila sa atin. Yes. Pero, pag nasa abroad ka na pala, yung pamumuhay natin, lifestyle natin, mag-a-adjust din. No, nag-iiba rin. Di ba? Oo. Sumasabay ka sa Naakala natin, lifestyle. Sumasabay. Kumbaga sumasabay ka sa agos eh. Yes. Diba? Ang binabalita lagi sa atin, pag nasa abroad ka, ang sweldo mo, nasa 150,000 pesos. Yes. Iniisip mo, 150,000 pesos? Teka lang, ba't ako 15,000 lang ako sa Philippines? Punta na lang ako doon. Yes. Hindi natin na naisip na yung ating salary, it equates doon sa pamumuhay sa Yes. bansa na yon. Sa pamumuhay dito, medyo hindi rin ganong kaluwag, di ba? Pag dito ka na talaga. So nag-isip tayo parati ng mga extras. Di ba? side Mrs. B? hustle. Mahilig Side tayo sa hustle. side Oo, hustle. mahilig talaga. And that's something I'm really proud sa asawa ko. Yeah. Oh. Very resourceful. Oo, kasi from the very beginning, okay, nurse na siya, but he never stopped to learn. Na yung sa photography niya, talaga nag-start siya na mag-photography, and then sumasama yan dun sa videographer, walang bayad. Yes, Para siyempre. matuto. Ganun naman. Ganun Wala, talaga, diba? wala. And then Really until make an effort. and then until siya na mismo kaya na niya sumingil, and then talagang naging napakasipag na ilan yung wedding, uuwian 3:00, 4:00 ng gabi. Mahilig talaga. Madaling araw. He never stop na meron kasing mga ibang tao na happy na sila or hindi man sila happy is they yun na lang, hanggang ganun lang yung Kontento na kanilang sila. kontento Satisfied sila. na sila. Yun, ganun. But Don was never na laging, mama, laging yung parang aligaga. Parang lagi siyang mayroong gustong gawin. And then we actually came up into podcast nga kasi sabi niya, tumatanda na tayo and I want to do, Na, we want, umaming ka na rin, ha? Oo naman. Tumatanda Nagkami na. na to, no? Hindi, kasi, We want something. yes. Hindi kasi parang sabi niya, I want to do something. Nung pandemic, Yes. talagang nagkaroon kami ng awakening na parang, teka, ano ba yung kailangan natin gawin? Ano ba yung magagawa natin na together? Na we both, kasi magpo-photography yan, naalis. Minsan sumasama ako and then naiiwan mga bata. And then late nang dumating, nakakatakot. So yun, sabi ko, Pero sige. iniwanan naman natin, may mag-aalaga naman. Oo, Hindi naman sila. we don't may need to mag-aalaga. defend that. Okay. We don't need to Baka lang- defend that. baka lang Just in on the case sa record tayo. mga ibang ano. Just in case. Hindi naman namin Diba? iniiwan mag-isa. Lang. Yeah. Baka magkakaso tayo eh. Oh. Gaga pa naman yung kapitbahay namin. But anyway, so we came up to this. Tapos eto na nga, may mga yung podcast namin and then may mga blessings na lumalapit. Eto na, si Mega World lumapit. And then, Pogi ko talaga. okay talaga. So, we are very open. We are very open kasi na tao na, okay, pakinggan natin. Yung kasi yun dapat pakinggan mo muna, hindi yung babarayin mo kagad. Pero ngayon, pinabara mo na ako. Love, that's my way of love to I know, you. I know. Tough love. Yes. So, iyon, nakakatuwa na we're doing things na together. Yes. Yeah. Na, like Giselle, meron And din then- siyang side hustle, silang mag-asawa. Pero, side hustle, on top of side hustle, meron na naman. Di ba? Mas matindi. Hindi, Oo, mas maganda kasi yun na kailangan, hindi porket nandito tayo sa abroad, is makontento tayo. Kasi sabi nga natin, di ba, walang forever di ba? Hindi porket napunta na tayo sa abroad dito, is makontento na tayo. Sabi nga kaninang pinapaliwanag ni Sir Don, sabi niya na yung lifestyle natin dito sumasabay. Huwag din kakalimutan, lalo na nasa Pilipinas, kung euro yung kinikita natin dito, euro din yung ginagastos natin, di ba? So kumbaga, pero kumpara nga sa Pilipinas, mas maganda pa rin talaga yung buhay dito. Lalo na kung meron tayong mga side hustle, di ba? So dapat meron ka talagang alternative kasi hindi tayo permihan sa mundo di ba? Kung tumigil tayo, kung asahan lang ba natin pension lang dito, pagtanda natin baka hindi yan kakasya. And let's just clear then, pag pumasok ka sa side hustle, hindi ibig sabihin no na pag nakikita natin, kumikita yung tao is hindi niya Pera-pera. pinaghirapan. yes. Kasi makikita mo, namumulot. oh my God, talagang Hindi pa nagpapahinga. yung oras mo is Oras. ibubuhos mo doon, yung effort mo. So, Ang dami mong yung mga sacrifices na tao, ginagawa. yes, Yes. yung mga tao na nag-grow sila,
even financially or kung ano man yung grow nila, they deserve that. Kasi now we're doing this, yung mga bagay-bagay, parang oh my God, talaga yung oras. Kaya ko pa It's ba not to? easy. Kaya ko pa ba to? Hindi easy kumausap Hindi siya, ng oo. tao, mag-convince ng tao. And yun lang, kuhanin mo yung time ng tao. Mahirap yun kasi time nila yun eh. May mga plano din sila. So I'm always thankful pagka yung may nag-invite ako or na nagbigay ng time sa akin. Thankful ako sa mga tao na yun. Talaga. Yes. Ayun. Tama, oo. Tsaka guys, alam mo yung pinaka-importante talaga, yung pag-build ng trust. Yan ang Kasi- importante sa lahat. Yeah, you cannot do good things talaga without, mutual relationship na mayroon kayong trust, acceptance, love. So, importante yung friendship pa rin, no? Good thing sa ating mga Pilipino, hindi yun mahirap ba ibigay. So, we really have that. Madaling magtiwala. Yeah. Pero yung i-maintain mo yung tiwala na yun yun eh. Mahirap. Sabi nga nila, pag yung mirror, pagka nabasag na, hindi mo na siya mababalik. Di ba? Diba? That's true. Pwede mo siyang idikit, pero yung crack May lamat na- Next life. Next life. May lamat na. Next life, baka mag-incarnate ka, reincarnate ka. And at the end of the day talaga, Gabi na. pera is pera. No, pera is pera. Kikitain mo yun. Pero yung trust, yung friendship, pagka nawala, Wala. ang hirap eh. Hirap. Sasabay din yun, mawawala din sa iyo yung Tsaka pera. mahirap, eh. siyempre mahirap Eventually. magtrabaho pagka wala na yung tiwala mo. Eh, diba? Isipin mo, magkasama kayo, tapos iba pala yung diba? Kung tutusin talaga, money comes after nung samahan. Yeah. Di ba? Ganon talaga yun. Samahan, Bonus na lang yung bonus na lang diba? yun eh. Kasi sabihin na natin, kumita ka ng 1 euro. Yung kasamahan mo kumita ng 2 euro. Eventually, magiging 2 euro din ang kita mo eh. Yes. Ganon, di ba? Tsaka masarap magtrabaho pag masaya kayo eh. yun. Hindi nyo nararamdaman yung oras, hindi nyo nararamdaman yung pagod kasi masaya kayo sa ginagawa nyo. Pero kung hindi kayo masaya, kahit na mayroon kang kinikitang pera, parang hindi mo siya ma-enjoy. Wala. Di ba? Oo. Share lang natin kasi last week na ba? Kasi alam mo, parang pa din, high pa din ako yung experience natin sa Portugal. Share lang namin. Ano ba yun? Wala ko alam. May separation anxiety pa ako. Hindi pa ako, hindi pa over ako the moon pa ako. As in, I'm still talking dun sa mga nakilala ko doon. Yeah. Rachel. Yeah, magkakapangalan Cecil, nila. mga taga Mary Sweden. Rose, si Ate Angie, hello. Si Ma'am Ete. Sila Taga Ma'am Netherlands Ethel. and UK. Yes. And then Si yung ano naman, how about Ma'am Yung doon- Marivic Acosta? Yes! From the Philippines. Yeah. And then yung sa yung dun sa Israel. bait niya, di ba? Yung sa Israel. And Sila then, Ma'am Bennett. Susunod Take daw care kayo guys, dyan. si Dr. Andrew Tan. Why not? Why not? At saka yung mga taga Isle of Man. Ngayon sila, Angie ba? Ate Angie o Hindi, ano? si Ate Angie sa... Hindi, may Ate Netherlands. Angie din yata doon eh. Ang dami Angie kasi. ba or Agnes? O I papasensya forgot. naman pero Ang dami kasi. ang madami hirap po ng kasing pangalan pangalan. And then syempre Pero yung mga lahat nasa sila, di ba? UK. Lahat sila. may- Alam mo yung kasi doon, yung bang na-meet mo sila na parang wala, although pare-parehas tayong mga agent nagbibenta, pero hindi ko kasi na-feel yung competition. Oh yeah, we diba? were there to Yung have bang we were fun. just there to have fun, to meet people. KS! Di ba? Mga millennial. Yes. And Ang Jeff. dami nating natutunan din, di ba? Oo. They actually, yung mga taga-UK talaga, they have presented, and we really learned a lot kasi bago Of pa course. tayo sa Yes, yun nga, di ba? Sabi nga natin, They really kahit na impart bago their tayo knowledge. dun sa ganitong business, marami tayong natutunan doon sa mga oldies na nandoon, di ba? Hindi naman tayo nagpunta doon para makipag-compete eh. Yes, Pumunta tayo doon para tayo matuto at makakuha ng mga tips para sa kanila, which yun yung nakuha natin. Di ba? It was a good exposure. Inspiring. Kasi, Lalo na yung kwento ni Ate Bennett yung doon sa taga-Israel, yung kwento niya. Grabe, Kasi di ba? 10 years na siya eh. More than 10 years na siya, di Saan ka ba? nakita na habang nagpipresent, binobomba? Teka muna. Pagkatapos yung bumagsak yung mga missile, tuloy ulit yung presentation. Tuloy pa rin. Benta pa din. Sige na nga, pirma ko na yan. At saka yung mga at saka yung mga andaying support at saka yung mga mga walang pahinga, talagang ang sisipag. Sila Ma'am Ethel. Isipin mo yun, dumating Sir tayo. Gilbert. Oo. Grabe yung journey natin from Ireland. Dumating tayo. Buti sa inyo, Walang one day tulog. before Walang nandoon. tulog. Kami kasi, ang Yes. bus namin is Yeah, 1:30. Yeah. So, hindi na kami natulog. Kasi baka mamiss namin. Kasi 1 o'clock, umalis na kami ng Yeah, we're 4 hours away Diba? by bus. So we really have to be there or Yeah. else may iwanan tayo ng Oo. And then Pero we nakita mo arrived. yung first
first day pa lang, di ba? Wala nang tulugan. Di ba? Wala. Tapos, Pero masaya. may yun na nga doon mo mararamdaman yung saya kasi presentation hanggang 10 o'clock. Tapos, eto na naman, kwentuhan na naman. Hala, Tapos hindi early ko tayo morning. matutulog. Early morning. Tapos early Gising na morning, naman. 9 o'clock. Eto na naman, larga na naman. Tapos presentation na naman sa gabi. Tapos kwentuhan ulit sa gabi. Hala. Pero Si may- Joey, may ano tour pa lang? tayo, may 7 tour. o'clock pa lang. Magbe-breakfast na. Baba na. 7:30, nandito na ako. Breakfast na. Taga-open nga ng elevator. Sabi ko, "Ay, bakit nandito ka? Nagugulat ako sa elevator. Kasi bakit nandun ka? Lagi kang, Hello, hi. Ang ganda, di ba? Oh, I'm still may high. pinag-aaway rin, di ba? Yung tok-tok. Oh, syempre. Meron pa muntik maghiwalay. Oo. Kasi Wala naman. Wala naman. Part Tapa-tapa yun ang lang. part yun ng Oo. game. Yeah. Kasi Masarap po, talaga. pinag-iwalay po kami mag-asawa. Iba-iba. Lahat ng mag-aasawa, Kami pinaghiwa-hiwalay. rin naman eh, di ba? Oo. Nalaman niyo tuloy Hindi, under pinlano ako. mo talaga yun. Pinlano Nalaman niyo mo tuloy yun. na under ako. Sino bang hindi? Anyway. Anyway. It was a good exposure sa inyo. It's just so nice na na Next time, sumama experience. ka na. Oo. Yes. Kasi Siyempre. bantay siya, bata. Bata, One, bata, six, three 163. siya. Makipag-iwalay ka rin. Baka daw matusla. Matusla naman kakapanganak ko pa lang po, baby pa anak ko. So kailangan namin talagang Next time. maghati May ng next time pa naman eh. Marami pa maghati naman. ng Oo. responsibility. Alam mo, yun naman din talaga, no, yung sa mag-asawa, kailangan talagang may magsasakripisyo. Oo. Yes. Nagkataon lang si Mark talaga. Kasi Dahil sa importante susunod siya naman. Ako Oo. ulit na ano. Tama. Uy, Salitan. akalain nyo naman, di ba? Kahit naman nagsa-side hustle tayo, hindi naman natin pinapabayaan ng pamilya. Of natin. course. Oo. Siyempre, Number one pa rin talaga yun. Number one pa rin. Kumbaga sa atin, if ever man may something na mangyari sa family, lahat drop mic tayo. Yes. Takbo tayo. Priority natin yung Is family. Family is Yes. family. Yung mga anak natin. Kumbaga, ito Napaka-importante. dagdag na lang naman O ito. kasi, Hydra. Yeah, ito naman lahat ginagawa natin para sa Oh, mga anak. Family, syempre, di ba? Alam mo, sa edad natin. Hindi, nakakatuwa lang din kasi na to do something na yung kasama mo yung asawa mo. Yes. Na is nakaside yung mga anak. Yeah. Nakakatuwa. Diba? Nag-enjoy ako. This You is really not had good time. Oh, hindi lang siya about money. Yes, Diba? it's Yung not. bonding nyo together. In fact, nakakalimutan mo about money. Oh. Di ba yun ang sinasabi? Oo, Kasi eh. masaya ka eh, di Hindi ba? mo iniisip Kumbaga yun. parang nagpunta tayo doon, para lang tayo naglalaro. Yeah, No, that's oh. true. Di ba? Tapos yung nangyayari doon, parang ang bilis ng mga ano. Ang di ba? bilis ko lang. Di, nalilimutan mo ang money kasi libre lahat, di ba? Thank you, Mega World. Thank you, Mega World. Thank you, Sabi Mega ko nga doon sa Diba? nangyari, happy rin Kumota ako. ka ba? Ha? Syempre. Oo, yun eh. Hindi, tsaka happy ako kasi first time ko nakasama sa Mega World yung wife ko. Kumbaga matagal ko na siyang in-encourage na sumama. First Pero time hindi, sumama siya. pinag-iwahiwalay mo naman kami. Hindi ako may utos no si Ethel. Hello, sorry, I Ma'am, may missed it with you. Hindi, ganun kasi sabi kasi ni Ma'am Ethel, nung sabi niya, dapat yung mga mag-asawa, paghiwalayin natin. Kasi, kumbaga, team building siya, para lahat tayo matuto. Exposure nga. Kasi kung mag-asawa, isa lang desisyon palagi eh. Di ba kaya sineperate niya para at least, yung brainstorming to eh, kumbaga, Correct. hindi kayo nagpunta doon as mag-asawa, nagpunta kayo doon as individual. Individual. Yes. So, So, yung, yung- kayo matututo Hindi, mag-game. nagpunta Yung kami as voice- mag-asawa. So yung voice mo, like Don or Laura, Oo. ikaw, mapapakinggan yung sa'yo lang, Oo. ikaw din sa grupo Hindi mo. din. kung hindi, sila makakapag- Oh, kasi kung magkasama sila, Natatakot sila. Kasi talo sila pag magkasama kami ng asawa ko. Yun lang. Uy, in fairness, Mr. and Mrs. kayo doon. Oh, congrats. Hindi. tingnan Mr. niyo. and Mrs. Hindi doon, Mega di ba? World. Pinaghiwalay man kami Yeah. ni Ma'am Ethel. Sa Pero bandang huli, Mr. and Mrs. Mega gumawa kayo ng pangalan, Gumawa di ba? ng pangalan. History yun. Kasi Yeah. una yun. First. Hindi, Ay, maraming salamat. Even Mama Rebecca and Ma'am Ethel, very thankful sa inyo kasi 'di ba, kayo nag-cover ng buong event, 'di ba? Yes. Kaya happy nga ako dati kasi ako nagko-cover eh. Kasi Wala ka na trabaho. Kasi dati hindi ako kasama sa mga picture. Uy, pero alam Nandun mo, ka lahat. sir, na-appreciate ko talaga kasi sabi ni Don, in-approach niya ko sa that was a night. Sabi niya, Giselle, can we add extra baggage? Sabi ko, okay, add natin, pwede naman kasi gusto doon niyang dalhin yung mga professional camera niya. So, it was from his own pocket. Hindi niya yun kinuha sa Pwede Sa naman, Mega ma'am. Ulo tagad yaw. Revolut. Sabi ko, hindi ko to ibubuk. Ipasahan mo ko ng, hindi kita Kaya pala sabi ni Giselle, bigyan ng jacket. Bigyan ng jacket niya. Pero alam mo
it was an extra mile for him to do that. Yes. So it was really, really good na at least, tingnan mo, magaganda yung pictures natin. Diba? Pogi ko nga dun eh. It was done in a professional way. Manetel, alam mo na, regulate namin. Alam na ha. Invoice na sa susunod, Manetel ha. At saka yung aming McDonald's voucher, ha? Hoy, na-redeem nyo na ba? Ayun yung give Ayun and na take na ano. Pero you know na- what? It boils down kasi at the end of the day, we really should thankful sa mga kasama natin, sa mga tumulong sa atin. We really, we really have to give them credit. At saka dapat kasi no man is an island. Kahit gaano mo kagaling, hindi ka naman talaga magiging put on top without support. 'Di ba? Yun na importante Yes. kasi. Tsaka if you really chase money, then hindi mo siya makukuha kasi there's always a positive and negative energy with it. So, kung i-chase mo lang yung money, it is just a tool. So hindi ka magkakaroon ng parang harmonious relationship with other people. At saka, alam mo, isang napansin ko, sa edad ko na to, yung pera, hindi siya talaga nagiging enough. Yeah. Hindi talaga. Okay, Parati na kikita lang ka, lagi always. ding magagamit, lagi ding alam mo yun. Kaya kung magpo-focus ka lang talaga sa ibang table and nakapokus ka lang sa kinikita ng iba or parang bakit ako, hindi ka magiging happy. Kaya Sir Milbert, hello. Ang totoo, plastikan lang to. Kailangan namin yung Hindi kasi Sir Milbert, nabanggit nagpaliwanag natin ka. kasi lahat. Yes. Pero si Sir Milbert, hindi natin nababanggit. Sana Kaya Sir andito Milbert, siya. sana manood ka ng Next podcast time, namin. dapat nandito At na. pinati natin siya. Yes. Diba? Oo. Sorry ka na lang, ako mas pogi ngayon. Tsaka lahat naman ng Europe 2 na mga member ng Mega World. So sobrang happy talaga tayo with So, them. ang ano lang natin dito, no? Paano ba natin i-share sa ating mga kababayan dito yung opportunity na para magkaroon ng pagkakataon makapag-save sa tamang lugar? Ano ba ang Mega World, Sir Yeah. Joey? Our country manager. Sige nga. Mega World, ito yung company natin na binibitbit natin na nanggaling sa Pilipinas. Isa sa pinakamalaking developer sa Pilipinas. So, ang Mega World kasi is marami siyang hindi lang tayo basta Mega World, marami tayong subsidiaries, meron tayong Santras, meron tayong Jerry, meron tayong Stella. So, ang Mega World kayang ibigay kung ano yung pangangailangan ng mga client nila from low end to high end. So, hindi lang tayo basta lang Mega World at saka marami tayong isang malaking kumpanya tayo. So, siguro ang Mega World, yun lang yung nakikilala nila. Pero, in top of that, meron tayo, ito yung ating Alliance Global. So, nandito yung ating Golden Urges, Emperador, at McDonald's, McDonald's. no? So, marami tayong Malaking company. marami tayong company na bumubuo. Company. doon So, sa, and it's owned by Miss Dr. Andrew Tan. Yun. Ano ba yung mga samples na yung mga nagawa na nung Mega World? Para lang malaman ng ating mga... Yung mga township natin na talagang sikat. Sabi nga natin, 'di ba, si Mr. Andrew Tan kasi, siya visionary siya. Siya yung nag-start nung township. So ano ba tong township? Yung concept niya, 'di ba? Yung live, learn, work, shop, and earn. So ibig sabihin, lahat nung kailangan mo nandoon na kasi ang vision niya, nakita niya kasi way back before, yung mga tao, parang ang gusto lahat is dun sa Makati, di ba? Parang nakita niya. Yung mga tao gusto lahat sa Makati. So, kung lahat ng tao pupunta doon, ang mangyayari, yung presyo ng properties, pataas ng pataas. Di ba? Kung makikita natin, Makati, pag sinabi talagang yung standard Luxurious. ng High-end talaga. High-end talaga. Luxurious. Kasi siya. Central Oo. Business District. Yes, sabi niya, naisip niya na bakit hindi natin gawin na yung Makati, dalhin natin sa tao. This makes sense, di ba? So, Very ginawa bright. niya, gumawa siya ng mga township na pwedeng tumira yung mga tao na nandun na lahat. Yun nga yung concept ng live, work, earn, play, and shop. So, lahat ng kailangan mo under your doorstep. Saka isang kagandahan pa dito na patunayan na yung mga township is napakaganda lalo na nung pandemic. Kasi 'di ba, magkaroon tayo ng parang 5-kilometer zone na doon ka lang, 'di ba? So kung doon ka nakatira sa township, lahat ng kailangan mo nandun na. Hindi ka na lalabas. kailangan, Oh. 'di ba? Yun. Hindi ka na mahirapan. Yes, sila Accessible na lahat. From Accessible. food, Yes, whatever you want, like malls or Kagaya nung shopping ginawa ka. nila na Eastwood, Eastwood, McKinley McKinley. Hills. Actually, ang Eastwood Uptown ang Hills. Those were the few because actually ang Eastwood ang first project na township na ginawa Eastwood ng- City. Eastwood Eastwood City. City, Eastwood City.
So sabi nga natin, 'di ba? Sabi niya yung Makati dadalhin niya sa tao, pero hindi lang Makati dinala niya. Kumbaga a touch of Hollywood dinala niya. Yes. Inspired, 'di ba? Ang galing, no? Ang galing. Galing talaga. naman. Maganda na And that concept. makes the Visionaries property, talaga. mas madali siyang mag-appreciate. Yes, Kasi yes, sa mga accessibility, di ba, Dad? Oh. Tsaka yung McKinley Hill, yan talagang sobrang taas ngayon, high standard. Oo, yan Lahat yung ng tao. pinakamalaking project ni Mega World is more than 50 hectares. Yung projects niya, hindi niya inano yung standard eh. So above average. Para at least naman social siya. Baka feel naman nung mga bumibisita na, oy, ang ganda pala dito. Parang talagang eto pala yung Venice of the Philippines. Oh, di ba? Yung McKinley, halimbawa, ganun. Actually, oh. 'di ba dati nung panahon natin, pupunta ka Makati yung mapipil mo lang na uy parang nasa ibang bansa. O, Yung parang- parang iba. Ngayon BGC or alam mo ang dami ng Eastwood. Eastwood. Dami na, Ang dami na parang ngayon iba nung last na umuwi nga tayo nagpunta tayo dyan sa McKinley. McKinley. Wow, iba eh. Iba, Iba, yung di ba? feeling. Iba yung datingan Parang na, di ba? masasabi mo, ang yaman na ng Pilipinas. Mayaman talaga Hindi Pilipinas, talaga siya yung, di ba? yun ang maganda sa Pilipinas yung mga properties, hindi talaga siya bumababa. Pataas talaga. Yung sasabihin mo Yes. naghihirap, okay, may mga naghihirap, pero marami talaga yung umaangat na ang buhay. Grabe nga, sabi ko nga, kung alam ko lang talaga na ganun kabilis yung pagtaas ng property, talagang mag-i-invest talaga ako doon. Oo. Actually, yung nakausap ko kanina, pero yung binili lang nila yung property ng worth 6 million. Ngayon, 40 million, ayaw pa. pang ibenta. Oo. Di ba? Grabe. Tinatawadan ng 42 million, di ba? Grabe. Saan ka nakakita ng ganun? Talo pa may tumama sa loto. Kaya Last nga raw, nga 44 million eh. Ayaw Ano, pa rin gusto diyan- 45. Diyan mo maano yung bakit, diyan mo maano yung tanong na, o yung ano tawag dito, yung bakit hindi ko naisip Isip yun noon? dati, di ba? Yes. Oo, Bakit yun. hindi ko ginawa? Yun kasi ang hindi na-explain na maayos sa atin during our high school and Oo, college days. wala Yes. tayong Yung financial pagbibusiness, literacy. yung pagbibusiness, Financial literacy. doon lang tayo sa basic eh, yung profit equals income times. Yes. yung Alam mo ganyan, kung oh. ano tayo na focus? Mag-abroad ka. Yes. Yes. Hindi, ganito kasi yan. Mag-aral ka, Mag-aral mag-abroad ka, ka. mag-abroad Yun na. ka. Hindi ko Ang alam pinaka-summation yan, you work hard, pero ang dapat, work, Work smart. Smarter. Yan, oo. Yeah. Anong dapat? Oo, dapat Kasi ganon. di ba isipin mo, tayo mga magulang natin, di ba, yung mga matatanda, yung old folks, di ba, sabi niya, anak, mag-aral kang mabuti. Actually, pinapangutang pa nga nila para ka makatapos ng pag-aaral, di ba? So pagkatapos nakapag-aral ka, ang sabihin nila, mag-abroad ka. Pag nakapag-abroad ka, inisip mo naman mag-business ka, di ba? Hindi mo nga yan naisip eh. Alam mo kung anong pagkatapos nun? Magpapadala ka, susustentuhan mo na yung Yes. mga tao sa Pilipinas. Oo, yun. Ganon ang nangyayari sa atin. Ganon yung cycle. Mentality ng mga Pilipino, ganun. Which is actually kailangang ma-break yung cycle na yun. Na kailangan lahat magtrabaho. Hindi yung kunwari, naka-abroad ka na, susustentuhan mo na lahat ng O kamag-anak sabi mo nga nila, dyan. di ba? Kunyari, halimbawa, tayo kasi mga Pilipino, matutulungin tayo. So, minsan, nangailangan sila ng tulong, tayo naman matulungin tayo, binigyan natin siya. Di ba? Pangalawang beses, binigyan mo ulit siya ng tulong. Pag pangatlong beses, ibig sabihin, obligasyon mo na siya. Yeah. Palagi ka na magpapadala sa kanila. Pag hindi ka nakapagpadala, ikaw ngayon yung masama sabihin, nakapag-abroad ka lang, madamot ka na. Huwag nilang kalimutan na tayo, pag nagkasakit tayo dito, pag tumanda Wala. tayo, kung hindi tayo nakapag-save, sino rin yung tutulong Wala sa atin? din. Di ba? Walang forever. At saka alam mo, Filipino culture talaga yan. Kasi nagtanong ako sa mga kasama ko, yung, especially yung mga Indian, sabi ko, kayo ba nagpapadala ng pera? No, they never send money. Like, kunwari yung magkakapatid sila, babae, lalaki, dalawa lang silang babae or dalawang lalaki, yung mag-i-stay sa kanila sa India, yun ang magmamana nung pag-aari ng magulang nila. Mas pag umalis Kung ka, hindi, wala na. kung hindi, sa atin, hindi ganun. Patayan yun, iba. Lord. Oo. Kailangan fair share. Oh, hindi. At saka hindi. Yung maiwan ka doon, lahat kayo nang naiwan doon, pasakit kayo doon sa nag-abroad. Pero dito, yung mga nag-abroad na mga Indians, lahat talaga ng walang nagpapadala ng pera. Kasi we're promoting Top Send. Ito na naman tayo. And then, no, Lugi ka sa India. And then, wala, lugi. Kasi sabi ko, gamitin mo Wala. yung Top Di Send. yung Sabi ko, bubra. we don't send money. Ay, sana all. Hindi sila nagpapadala ng pera. And then, so sabi ko, paano yun? No, my mom has work or my dad has work. And if I need money, they actually
They actually send Hindi, me pero sa money. atin naman, kung kailangan mo talagang Ganon. magpadala, lalo na syempre yung mga magulang natin, alam mo na nagkakaedad na sila, kailangan talaga na ibigay mo yung para sa kanila. So sabi nga, hindi importante yung pera. Importante is yung pagmamahal na binibigay mo sa kanila. Yung pera, kaya pa natin yung kitain, di ba? Pero yung love mo dun sa kanya, tsaka yung pag-aaruga mo bilang magulang, is hindi yan kayang bayaran ng pera. Hindi. Hindi kasi part din sa culture natin, 'di ba? We're extended family. Yes, oo. So, Yun parang- kagandahan sa mga Pilipino eh. Pati nga yung kapitbahay mo pa, sometimes pag wala kang 'di ba? Yun ang anak, mahirap, di ba? Ikaw nagpapaaral, Oo, ganun. di ba? Kung kaya naman, why not? Para di ba? kasing minsan, merong mentality yung mga Filipino pag nakitang umaasenso yung isa, parang they feel entitled na mangutang. Or, Pagka Yun sinabi, Oo. kamustang, no? oh, yun, oo. Yun lang naman Oo, ang ano merong doon. Pag ganon. inabuso ka na, hindi na maganda yun. Pero yung Hindi, pero mas kamag-anak mo, tapos, Yung genuine naman na talagang kailangan ng tulong. Hindi, siguro- Siyempre, kailangan tulungan natin. Siguro mas maganda, bigyan mo sila ng kabuhayan Yun. rather than na bigyan mo sila ng tulong. Kasi pag binigyan mo sila ng tulong, masasanay sila eh. Bigyan mo sila ng kabuhayan para sila mismo is mag-generate ng sarili nilang income. Tama. From there, kumbaga, Ikaw ba, sir? Anong ma-offer mo na pwede mong ibigay na sa kabuhayan? Ako Lalo kasi- na ngayon. ako Nasa kasi- Empire World, nasa Mega World hindi, tayo. kasi ako hindi porket nasa Mega World ako, sinasabi ko na dito. Pero ako kasi, ang dami kong tinry na negosyo, mga iba-ibang mga business, di ba? So nakita ko na pinakamaganda pa rin talaga is real estate. Walang lugi. Kasi nakikita natin, sabi nga nila, pinakamatibay na pag-investan ang real estate. Kasi Yeah. bakit? Kasi unang-una nahawakan mo, nakikita mo, 'di ba? Pwede mo siyang parentahan, pwede mong tirhan, Yeah. 'di ba? Pwede Pwede mong ibenta. ibenta, Pwede. 'di ba? So, Flip no and need ng sell. kailangan ng masyadong experience dito. At saka ang property kasi sa atin palaging tumataas. Huwag natin Appreciate. kakalimutan na ang pera, pag nag-inflation, kumbaga nakita mo 1 million yung pera mo doon. In 2 years time, the same number, 1 million, pero ang halaga niyan is baka nasa 900, 800 na lang. Pag Yung nandun value lang bumabagsak. Lalong bumabagsak kasi meron tayong inflation. Not like sa properties, pag binili mo ngayon, in 5 years time, it's double. True. So sabi ko nga sa akin, sino ba magkasabi na magkakaroon ako ng properties? Sabi ko nga, nasa panaginip, hindi ko yun pinangarap. Ang gusto ko lang, magkaroon lang ako ng isang maliit na bahay. Kasi way back in the Philippines, sabi ko nga, tinitira namin is napakaliit. So ang gusto ko agad is magkaroon kami ng sarili. Nung nakita ko na pwede palang kumita dito, sabi ko, madali pala. Kasi sabi ko, in few years time, nag-double na yung pera ko. Pwede ko itong ulitin. So, ang ginawa ko, inulit ko ng inulit, yun pala yung open secret ng mga mayaman. Hindi masama mangutang. Di ba? Kung saan mo dadalhin yung utang mo. Kung uutang ka, halimbawa, bibili mo ng Prada, I don't think so na tama yan. O bibili ka ng bagong iPhone. Pero kung umutang ka, nilagay mo sa properties, ininvest mo, kasi magdo-double to, mag-generate ito Mag-appreciate ng income. Di ba? So tama yon. Even yung mga bilyonaryo, mas malaki pa yung utang sa atin. Ang masama, kung umutang ka, hindi ka marunong magbayad. Kasi wala na magpapautang sa'yo. Hindi mo ba napapansin pag umutang ka ng pera? Yung bangko sabihin sa'yo, o sir, utang ka ulit ng ganito. Kasi kumikita sila eh. Yung bangko, yung pera mo, pinapautang nila yan para mag-generate din sila ng sariling income. Eh bakit ko pa lalagay yung pera ko doon? Di ako na lang gumamit ng pera ko para mag-generate ng sarili kong income. True. Di ba? Kaya is yung sinasabi sa akin ni Mark, yung sabi niya, ang paggaganda sa real estate kasi self-liquidating yung Yes. money. Yes. So hindi siya nagiging liabilities. Hindi Asset lang siya. siya. Asset siya. Diba? Hindi Kasi siya pwede mong liability. parentahan. 'Di ba? Hindi naman sinabi pag kumuha ka ng unit sa ganitong lugar, kailangan umuwi ka doon ka tumira. You have the choice to do that Yes, though. yes. Kasi pag mamayari mo yung place na. Pero then, pwede mo siyang gawing business. Yes. So, ipaparentahan mo siya or later on, pag hindi na siya, alam mo, pag sabi mo, okay, gusto ko na siyang ibenta, then at that time, as you said, mataas Ng na presyo. yun. Times 3 times 4 So na just yun. imagine halimbawa, kunyari ang Mega World nag-o-offer tayo ng minsan 5%, 'di ba? Actually, meron nga tayong magandang promo ngayon, ready for occupancy, 'di ba? Yes. Magbibigay ka lang ng reservation fee plus processing fee, pwede ka nang mag-move Move in. in. Just Oh, yeah. imagine halimbawa, hindi ko alam kung nakikita to ng iba na pagkakataon ko na to kumita, 'di ba? Magkanong halaga lang ang ilalabas mo, pero after Renta. that, pwede mo nang iparenta, 'di ba? Yung renta ng tenant mo, yun ang pambabayad mo sa niloan mo sa bank. 'Di ba? So napakadali, 'di ba? Yes. Tsaka, No need na kailangan na maging matalino ka, oh, 'di ba? tsaka ang iba sir, No-brainer. iniisip kasi nila minsan, mahirap yan kasi paparenta ko, sino namang Magmamanage. magmamanage. So, ang hindi nila alam, pero mga agent ang Mega Yes. World na pwede mag-manage para parentahan yung unit nila. Yes. So, sa isip nila,
wag yan, mahirap yan. Hindi ko kayang magparenta. Pag Ako naunahan lang. kang ano. ng Pag tao. inuna mo kasing sinabi yung mahirap, Kasi sabi nga natin, kumbaga, pag nakinig ka dun sa mga negative thoughts ng ibang mga tao, mangyari, pati ikaw magiging negative ka din. Oo. Kasi di ba ang masama kung halimbawa, nakikita mo na may potential to pero hindi mo ginawa. Ibig sabihin, talo ka na agad. Kasi never kang nag-try. Yeah. Kung nagkamali ka man ng isang beses, pwede mo tong i-correct sa susunod. Oo. 'Di ba? Natural lang sa tao yung nagkakamali. Yeah. Pero dapat sa bawat mali mo, meron kang natututunan. Ang masama kung wala kang natutunan sa mali mo, hindi ko alam kung saan ka nang gagaling. di Oo, ba? correct. Yeah, tama. Kaya guys, pagka meron kayong mga questions about investment, about how to invest, Yeah. don't hesitate na mag-inquire sa amin. Yes. And we will try our best To para answer. sagutin kayo. And then, syempre, pwede tayo mag-meet, di ba? Yes. Para at least mapaliwanag lahat. Yes, yes. At si Mr. Joey Bustamante, ang ating country manager sa Ireland, makakapag-explain Meron ng maigi. Meron Diba? tayong event. Di ba? Oh, yes. Yes. We have, meron tayong event sa March 2. Crown Plaza. Ano yung Yes. oras natin? 6? 5 p.m. 5 5 p.m. Sorry. Di ko It's Saturday. Oh, kasi Kasi send lang sa kakasend atin. lang eh, Yes, di ba? kakasend lang. So, Ay, meron kami- binasa niya kaagad. Oo, Oh, diba? galing. Oo. Diba? Kasi marami akong imbitahin. Yun, Kasi they're very very good. interested talaga to invest in a real estate. Kasi talaga ang big help niya. Kasi kung alam mo, yung depleting lang yung money kung saan napupunta. Yes, oo. Kung Sabi nga hindi mo natin- siya nilagay sa mabuting investment, wala. At the end of Matutunaw din yan eh. Yes, kagaya sa amin. Ilang years kami sa Middle East. Nakapundar naman ng lupa, pero but then, he always says Iba pa that, nung time na yun eh. Medyo wala pa yung township wala kaming nung time na yun knowledge eh. about this So, eh. kung kumuha din kami ng condo noon, baka stand-alone lang din. So, okay na rin siya na ngayon, at least alam namin, yung Start township pa. talaga, maganda yung township kasi Oh. compare mo sa condo stand-alone, yung township kasi nandun na lahat eh. Hindi ka na It's a lalayo city eh. within a At saka city. yung City within the city. yung upgrade. Yung location niya, yung accessibility, yun yung number one na sinisiguro ng developer like Megaworld na hindi kayo mahirapan. At that time, from the time na bumili kayo, hindi talaga kayo mawawalan ng halimbawa, hindi masasayang yung pera nyo. Kasi either kikita kayo or kayo ang titira. Bale yung appraisal kasi pag township, mas Mataas. mabilis. Mabilis. Double or Diba? triple ang Oo, pagtaas yun ng ang maganda. property niya kasi nandun na nga lahat. We're so thankful din na yung Megaworld na lumapit sa atin, initially ganun, tapos napaliwanagan tayo ng financial literacy. Yes. Which is yun talaga ang Wala sa pinaka-main atin. talaga. Oo. Napukaw kami ni Mrs. K, guys. Yung mga Tagalog Diba? na pukaw. Pukaw ang natutulog na kaluluwa. Di ba? No, well, which is very true. Kasi kami ng asawa ko, wala sa isip namin mag-invest sa Uy, me Pilipinas. too. Diba tayo? Wala eh. talaga. Kasi sa amin, may bahay kami rito. And we're living comfortably. Parang, alam mo yun. Sana Ito ka na. all. Hindi, what I mean is, okay kami. Okay kami. Oo, di ba? Kasi ako, kung may bahay, may lupa ako doon sa Pilipinas, sa Paso. Meron. And then, yung si Don, may condo din siya. May nagbayad na rin siya, bumili na rin siya ng condo noon. So parang sa amin, hindi namin naisip yung teka nga, Ano ba? Investment. investment nga pala, pwede nga pala mag-invest. Ganito It pala, doesn't pwede mean palang- na bibili. Pwede ka pala mag-invest sa mababang, hindi mo kailangan maglabas ng malaking pera. Yes. Oo. Hindi namin At saka alam. Yun nga sinasabi eh. Work yung smart. intindi. Oh. Yung Yes. intindi kasi namin, kung bibili, binibentahan mo kami ng condo, kung hindi na-explain na mabuti sa amin, ba't kami bibili? Hindi naman kami titira sa Pilipinas. Correct, di ba? Yes. Ganon. Hanggang doon lang yung ano mo eh. Hindi na Hanggang doon open, lang yung hindi na unlock yung level mo na, ay, Yes. pwede Tsaka palang kasi ano ako, to. Ako sa dami-dami presentation ginagawa ko, ang una ko nakikita, ang karakter kasi ng mga tao, ayaw nila nang binibentahan sila. Pero kung ipaalam mo sa kanila na eto ay kailangan mo, sila mismo yung lalapit sa'yo. Kasi, Yung benefits ba? Diba? Ma-realize na tama nga, diba? Kasi hindi lang naman tayo nagpunta dito para lang tayo magbenta. Kailangan mo rin silang enlighten eh. Diba? Ipakita mo sa kanila na eto yung situation. Baka hindi mo lang nakikita. Bigyan mo lang ako ng time para explain sa'yo. I can guarantee na maniniwala ka. Kaya guys ha, pagka nag-contact kami sa inyo, hindi yun para bumenta, kundi makinig kayo, financial literacy, para, Literacy. diba, yung inyong Knowledge. mga knowledge sa finances, makita nyo na, ganito pala. Pwede pala. You Pwede never pala. know, you might Yung need a- educate, yung ma-educate yung Yes. mga Filipinos. Kasi Oo. ang daming mga Filipinos na nag-a-abroad, pero after, like, let's say 5 years, 10 years, Wala pa tatanong rin. mo, anong na-invest? Anong, Wala. asaan? Wala. Kasi karamihan sa atin, sasabihin natin, mag-a-abroad tayo para umuwi ng Pilipinas. So this is another reason
para talaga matupad yung pangarap natin na makauwi ng Pilipinas. Although kami noon hindi namin naiisip talaga, happy na kami dito. But then sabi ko, bakit nga ba hindi kung magkaroon tayo ng properties sa Pilipinas? It's either uwi ka man sa Philippines o hindi. Nandyan lang yan. Investment pa rin yan eh. Maraming way. Kung gusto mo talaga na makapag-ipon o makapag-invest, it's maraming way. It's up to you lang na i-open mo lang yung mind mo. 'Di ba? Para makita mo kung ano yung dapat mong makita. Yes. Lalo pag nakita mo yung ganito euro compared to peso. Dito kumikita ka ng euro. Pag kinonvert mo into peso yan, yung ginagastos mo everyday dito, halimbawa, let's say, lang, di ba? 5 euro, 7 euro. Kung inipon mo yan in 30 days, nakapag-down ka na ng 1 month para dun sa condo unit. Kaya yun ang hindi nakikita ng ibang Pilipino na gastos lang yan. Bili na lang ako ng sigarilyo. Kung inipon mo yung pambili mo ng sigarilyo for the whole month, Ang maganda ininvest mo. siguro guys, contact us at mag-zoom kami sa inyo. Either mag-zoom or pupunta kami sa lugar ninyo at maipaliwanag namin kung paano ba yung itong financial literacy. Okay, maraming salamat at another tayo ulit, dito? pahabol ulit. Inaanyayahan namin kayo sa darating na Marso Ados. Saturday. Meron kaming presentation sa Dublin Crown Plaza at 5 p.m. So lahat po kayo inaanyayahan namin Welcome doon. po lahat. Welcome po kayo doon na makinig sa aming presentation. At alam ko na magugustuhan nyo yung aming munting presentation. May pa-dinner daw ba si Meron. Siyempre. Meron. Tsaka RSVP. RSVP kasi Message syempre. Para at lang, least Don alam namin or kung Laura, ilan or me. Yes. kung ilang tao ang darating. At kung sino. at kung sino. Ayun. Yun. Para ma-reserve ng seat. So sa mga hindi pa nakaka-download yan guys, bago tayo matapos, mag-download na ng Tap Send at magpadala ng pera sa Philippines at gamitan ng aming promo code na MMK! Yun. At don't forget, din siya, 0 transaction fee. P. Papa P. Fee. Hindi pa kaya tanong lang si Papa Piolo Pacquiao. Ganun na. Alright. So hanggang sa muli po. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Till next time. Tara! Let's talk. Let's talk. Yes, thank you! Okay. Tara! Let's talk. Tara! Let's talk.